Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Kaya sa susunod, kailangan niyang maging mas maingat sa dami ng ilalagay. Biglang natawa si Beck sa harap ng bida, dahilan para malito siya. Tinanong ng bida si Beck kung ano ang itsurang iyon at kung may gusto ba itong sabihin. Sinimulan ni Beck na ikwento sa bida na may napaka-interesanteng nangyari kahapon sa asosasyon sa ISAC branch sa Korea. Noon daw, sabay-sabay na umiinom ng ilang tableta si Yong-han. Nakita ito ni Ji-hoon at tinanong kung ayos lang ba siya. Biglang hinampas ng manager ang mesa habang nanginginig. Sumisigaw na sobrang sakit ng tiyan niya na parang mamamatay na siya. Sinabi ni Jun-hoon na hindi niya akalaing may isa pang baliw na lalabas bukod kay Kang Hayek. Patuloy siyang sumisigaw sa galit, tinatanong kung wala bang common sense ang mga tao. Kahit gaano pa raw kagalit ang isang piloto sa mga slime, paano sila mangangahas na bumunot ng kutsilyo sa loob ng isang return shop. Nawalan ng masabi si Ji-hoon. Sinabi niyang kahit nangyari iyon, leader pa rin si Hana ng direktang team ng presidente, kaya tiyak na may dahilan ang pagpunta nito roon. Sumagot si Jun-hoon na syempre may dahilan, na ikinagulat ng kaunti ni Ji-hoon. Ipinaliwanag niya na iyon mismo ay isang pagsubok mula sa presidente. Nagtanong si Ji-hoon kung anong klaseng pagsubok iyon. Sinabi ni Jun-hoon na may mga mata ang presidente sa buong mundo at malamang ay alam na nito na may slime sa restaurant na iyon. Lito pa rin si Ji-hoon at muling nagtanong kung anong uri ng pagsubok iyon. Ipinaliwanag ng manager na ito ay isang pagsubok para kay team leader Hana, at para sa kanya naman ay isang pagsaway dahil sa hindi pag-uulat ng impormasyon sa mga nakatataas. Para kay Hana, malamang ay isang pagsusulit para sa promosyon. Tumanggi si Ji-hoon at sinabing kamakailan lang nangyari ang hindi pag-uulat, kaya imposibleng mabilis na nakakuha ng impormasyon ang presidente tungkol sa slime. Sumagot si Jun-hoon na iyon mismo ang nakakatakot sa presidente. Idinagdag niya na si Hana ay nakikipagkompetensya sa posisyon ng team leader kay Maxim Vysotsky at ang insidenteng ito ang naging dahilan. Nabigla si Ji-hoon at sinabing kung ganoon, ang promosyon ni Hana ay, ngunit tumalikod lang ang manager at hindi na nagsalita. Napabuntong hininga si Ji-hoon, inaamin na napakabagsik ng ganitong sistema at nauunawaan niya kung bakit ganoon na lang ang galit ni Hana. Tinanong ni Ji-hoon kung alam ba ng manager ang dahilan. Tinanong niya kung ang tinutukoy ba niya ay ang insidente kung saan inatake ng slime ang asawa ni Hana at natunaw ang mukha nito. Sinabi niyang iyon ang malinaw na dahilan. Ngunit humarap si Jun-hoon at sinabi na kahit nakita ni Hana ang pagdurusa ng kanyang asawa at nasaksihan pa ang pagkamatay ng 5 miyembro ng kanyang koponan ng malapitan, hindi pa rin iyon dahilan. Ayon sa kanya, ang isang leader na nadadala ng emosyon ay hindi karapat-dapat sa posisyon. Idiniin niya na ang isang leader ay dapat marunong maghiwalay ng personal at pampublikong usapin, dahil hindi lang isa o dalawang buhay ang hawak niya. Tumango si Ji-hoon bilang pagsang-ayon at tinanong kung ano ang magiging parusa kay Hana. Sinabi ni Jun-hoon na babawasan ang sahod ni Hana sa loob ng 1 buwan dahil sa hindi nito kabisado ang manual sa pagtugon sa mga bumalik. Dagdag pa rito, 1 linggong house duty ang ipapataw sa kanya. Naintindihan ni Ji-hoon at sinabing aasikasuhin niya agad iyon. Tumalikod siya upang umalis habang nanatiling nakaupo ang manager sa sofa, puno ng pag-aalala. Nagsimula siyang mag-isip na kung magpapatuloy ito, baka pati ang mga natitira ay tuluyang umalis. Naisip niyang napakadelikado nito dahil tila may ginagawang hindi epektibo ang presidente. Ngunit agad din niyang kinuwestiyon ang sarili, iniisip na hindi naman gagawa ng ganitong klaseng hindi episyenteng hakbang ang presidente. Bumalik ang usapan sa restaurant at ikinwento nila ang lahat ng ito sa bida.
Tinanong ni O'Keefe si Beck kung sa tingin ba niya ay tama ang pagtawa sa isang taong nasa ganoong kalagayan. Patuloy na tumatawa si Beck at sinabing oo. Matapos marinig ang kwento, sinabi ni Sunungwoo na may naisip siya tungkol sa asawa ni Hana. Patuloy na nanunokso si Beck, tinatanong kung ang tinutukoy ba ng bida ay ang natunaw na mukha. Sinaway siya ni Sunungwoo at sinabing huwag niyang banggitin ang lalaki sa ganoong paraan. Tumigil si Beck sa pagbibiro at tinanong kung ano ang kinalaman ng asawa ni Hana sa naisip ng bida. Tinanong ng bida kung bakit, sa kabila ng modernong medisina ngayon, hindi pa rin nagawang pagalingin ang lalaki. Binanggit niya na alam niyang laganap na ngayon ang prosthetic limbs at umunlad na rin ang wound regeneration. Sumagot si O'Keefe na ang lalaki ay maaaring ituring na sobrang swerte o sobrang malas. Tinanong ni Sunungwoo kung bakit masasabing maswerte ang lalaki. Ipinaliwanag ni O'Keefe na karaniwan, ang mga piloto ng war equipment ay hindi nakakaligtas kapag inaatake ng slime, ngunit nakaligtas ang lalaking iyon. Tinanong ng bida kung nagising ba ang kapangyarihan nito. Kinumpirma ni O'Keefe at ipinaliwanag na ang kakayahang nakuha ng lalaki ay regeneration. Sobrang lakas daw ng kakayahang ito na kahit maputol ang mga braso o binti nito ay muli itong tatubo. Tumango ang bida at sinabing malas pa rin ang lalaki. Ipinagpatuloy ni O'Keefe ang paliwanag, ang regeneration point ng mga taong may ganitong kakayahan ay nakatakda sa mismong sandali na magising ang kanilang kapangyarihan. Kapag naitakda na ang puntong iyon, kadalasan ay iyon na ang estado na patuloy na pinananatili ng katawan. Napabuntong hininga si Sunwoo at tinanong kung ang regeneration point ng lalaki ay naitakda matapos matuno ang mukha nito. Kinumpirma ni O'Keefe at sinabing walang silbi ang mga operasyon o mekanikal na implant. Hindi matanggap ng bida ang ganitong sitwasyon at sinabing kailangan niyang bisitahin ang lalaki, na ikinagulat ng husto ng dalawa. Tinanong ni O'Keefe kung ang ibig sabihin ba ng bida ay maaari pang gamutin ang lalaki. Sumagot ang bida na kung gugustuhin ng lalaki, hindi iyon imposible. Nalito si Beck at tinanong kung bakit gusto pang tulungan ng bida ang isang taong hindi naman niya kilala. Naiinis, tinanong niya kung ano bang espesyal sa isang taong nagdulot ng ganoong gulo sa bahay ng iba. Sinubukan ni O'Keefe na pigilan si Beck sa pagsasabi ng ganoong mga salita, ngunit walang silbi. Sumigaw si Beck, sinasabing nagpakita raw ng kay-abangan ang lalaki at tinrato ang iba na parang mga baguhan. Idiniin niyang karapat-dapat lang ang nangyari rito at kung siya ang masusunod, hindi niya ito tutulungan. Sinuntok siya ni O'Keefe sa ulo at sinabing magpakatino na siya. Nagalit si Beck at minura si O'Keefe, tinatanong kung bakit siya sinuntok. Nagkainitan ang dalawa at halos magsuntukan sa harap ng bida. Biglang nagsalita si Sunungwoo at sinabing naiintindihan niya. Ipinaliwanag niyang sinusuportahan niya ang paghihiganti, kaya nauunawaan niya ang naramdaman ni Hana, at iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang tumulong. Nabigla si O'Keefe at sinabing hindi bagay sa bida ang salitang paghihiganti. Ipinaliwanag ni Sunungwoo na maraming tao ang nagsasabing walang silbi ang paghihiganti at wala itong naidudulot, ngunit hindi raw iyon ganap na totoo. Hiniling ng bida sa dalawa na ilagay ang sarili nila sa kalagayan ni Hana. Ipinaliwanag niya na kung, halimbawa, ang isang paru-paro ay inatake ng slime at nauwi sa kaawa-awang kalagayan, malamang ay hindi rin niya mapapatawad ang slime. Natawa si Sunungwoo at idinagdag na bukod pa roon, ang mga taong iyon ay mga mandirigmang. Nagprotekta sa kanilang bayan habang wala siya, kaya may utang na loob siya sa kanila. Nabigla ang dalawa sa narinig. Tinanong ni O'Keefe kung may binabalak bang masama ang bida. Takot na takot si Beck at sinabing madalas na niyang makita ang ekspresyong iyon. Patuloy na nakangiti ang bida at sinabing wala siyang binabalak na masama. Gusto lang niyang tulungan ang lalaking iyon. Gayunman, mas lalo lamang natakot ang dalawa. Tumalikod ang bida at sinabing maghahanda siya ng isang ulam na tinatawag na bagong simula. Ang unang sangkap ay ang bunga ng puno ng Costco. Kahit napakapait ng lasa nito,
may epekto itong nagpapalinaw ng isip. Sa Terra, ginagamit ito bilang pampagising kapalit ng kape. Ang susunod na sangkap ay ang electric carrot. Kilala ito sa napakaasim na lasa, para bang dumadaloy ang kuryente sa bibig mo. Totoong kuryente. Sa katunayan, tumutubo ang electric carrot kapag tinamaan ng kidlat. Kaya ang ganap na hinog na electric carrot ay may taglay na malakas na kuryente. Sinimulan niyang hiwain ang carrot habang ipinapaliwanag na kapag kinain ito ng hilaw, sapat na ang lakas nito para agad pabagsakin kahit ang isang malakas na halimaw. Ang paraan ng paghahanda ng bagong simula ay durugan ang dalawang sangkap at pakuluan ang mga ito. Nabahala si Beck sa lahat ng ito at tinanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng bida at ano ang nasa isip niya. Tinanong siya ni Sang-woo kung nakatikim na ba siya nito dati. Sa loob-loob ni Beck, natakot siya ngunit naalala niyang oo, dahil kalahating taon siyang namuhay sa Terra. Sa isip ni Beck, kung kakainin ito ng asawa ni Hana, baka talaga gumaling siya. Ngunit habang inihahanda ng bida ang ulam, nagkomento si Beck na tiyak na epektibo ito, pero nakakatakot ang lasa. Ang potion, isang salitang pamilyar sa lahat, ay isang bagay na nagpapanumbalik ng kalusugan. Ngunit sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, ang mga marurupok na bote nito ay madalas pang nababasag. Kapag nalasan ang isang tao habang nagdidisarm ng bitag, o nasumpa habang nakikipaglaban sa hukbo ng Demon King, sa ganitong mga biglaang sitwasyon, kapag wala kang potion, game over na. Tapos na ang mandirigma. Mahal ang mga matitibay na lalagyan ng potion, at hindi pa magagamit ng mga baguhang bayani ang kani-kanilang inventory. Yumangal si Beck, sinasabing napaka-arrogant ng mga healer na marunong gumamit ng mahika. Sinabi ni O'Keefe na ang pinakamasama sa lahat ay ang kawalan ng paraan para gumaling. Sumigaw si Beck na iyon nga ang pinakamasahol, nakakainis, at basura raw ang Terra. Tiningnan siya ni O'Keefe at sinabing dahil buhay pa siya ngayon, mukhang may nahanap siyang solusyon. Tinitigan ni Beck ang nilulutong ulam ng bida at, medyo naiinis, inamin na sa kasamaang palad ay mayroon nga siyang nahanap. Iyon daw ang sagot, ang bagong simula. Isang natural na lunas ito na natuklasan ng mga pilgrim ng Terra, gamit ang mga sangkap na madaling makuha sa mga bukirin at simpleng paraan ng paghahanda. May kahanga-hangang epekto ito tulad ng bahagyang pagbawi ng kalusugan at pagtanggal ng iba't ibang debuff. Dahil sa pagiging praktikal at bisa nito, maraming tao sa Terra ang naligtas. Sumigaw si Beck na hindi ito kasing perpekto ng kwento, dahil tulad ng lahat ng bagay sa Terra, sobrang pangit ng lasa nito, at higit pa roon, pinapalipad pa raw nito ang mga tao. Nalito si O'Keefe sa huling bahagi. Ipinaliwanag ni Beck na literal itong nagpapalipad ng tao. Buff man o debuff, sino mang kumain ito ay itinatapon palayo. Kahit ulam lang ito, may pisikal itong puwersa at pinapalayang pataas ang kakain dahil sa mga status effect nito. Sinabi ni Beck na noong una niya itong kinain ng hindi alam, akala niya mamamatay na siya. Tinanong ni O'Keefe kung bakit hindi siya namatay. Binalik ni Beck ang tanong kung gusto ba talaga niyang mamatay siya. Humingi ng paumanhin si O'Keefe at sinabing nadala lang siya ng emosyon. Dagdag pa niya, kung ganoon nga kahanga-hanga ang epekto ng ulam, kaya nitong alisin ang masasamang epekto habang nagbibigay pa ng ilang benepisyo, napaisip siya na ganito nga marahil ang inaasahan sa isang mundo ng pantasya. Ipinaliwanag ni Sunong-woo na ang kakayahang regeneration ay isang uri ng passive skill, kaya pansamantala lamang itong tumitigil. Sinabi ni O'Keefe na kung magsasagawa sila ng operasyon o gagamit ng healing magic sa panahong yun, literal na magiging isang bagong simula para sa pasyente. Sinabi ni O'Keefe na naiintindihan na niya ang lahat at idiniin na tiyak na matutuwa si Chief Hana rito. Gayunpaman, tinanong niya kung paano haharapin ng bida ang magiging shock kapag kinain ng lalaki ang ulam na iyon. Natawa si Sunong-woo at tinanong kung bakit pa niya kailangang mag-alala roon. Nalito ang dalawa at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng bida na hindi ba dapat maparusahan si Hana dahil sa gulong ginawa niya sa restaurant.
Nabigla ang dalawa sa narinig. Sinabi ni Sulongwo na kung hindi dahil doon, regular na elixir lang sana ang ibibigay niya mula sa simula. Sinabi ni O'Keefe na minsan ay napakanipis ng hangganan sa pagitan ng kalupitan at kabaitan. Ngumiti si Sulongwo at sinabing mas gusto niyang tawagin iyon na pagiging mise-en-scène. Napatawa ng pilit ang dalawa, iniisip na mas mabuting huwag na lang galitin ang bida. Samantala, sa ISAC branch, Sector A, sa maintenance room ng war equipment ng Subardo, may taong nag-iinspeksyon ng isang robot. Biglang may tinig na tumawag, sinasabing handa na ang lahat. Ngumiti siya at kinumpirma na ang lalaking ito ay si Kyle, ang pinuno ng War Equipment Maintenance. Ang tunay niyang pangalan ay Gwynam, ngunit pinalitan niya ito dahil hindi niya nagustuhan ang tunog nito. Lumapit siya sa isang miyembro ng team at sinabi na May 23 oras pa sila bago ang demonstrasyon ng war equipment, kaya kailangan nilang maging mise-en-scène sa huling mga detalye. Nag-atubili ang binata bago magpaabot ng pakikiramay sa nangyari sa asawa ni Kyle. Napabuntong hininga si Kyle at sinabing talagang malas na naantala ang promosyon ng kanyang asawa, idinagdag na may talento raw ito sa pagkimkim ng galit. Sinabi niyang matagal na mula nang atakihin siya ng slime pero ganoon pa rin ang kilos nito. Nawalan ng masabi ang binata. Napansin ni Kyle ang pagiging alanganin ng kausap at tinukso ito. Sinasabing hindi na kailangang maging masyadong maingat. Hindi naman daw parang kahapon o kamakailan lang nasira ang kanyang mukha. Napangiti ang binata at sinabing paano siya hindi magiging maingat sa harap ng boss niya. Gayunpaman, iginiit ni Kyle na mag-relax ito at inutusan siyang i-check ang high power generator at ang motion controls. Habang umaalis ang binata, huminga ng malalim si Kyle, puno ng pag-aalala, at pabulong na sinabihan si Hana na magpakatatag, binabalaan na kung hindi siya magpapakatino, maaaring malagay sa panganib ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sinulyapan niya ang kanyang lumang robot, iniisip kung sana'y makabalik pa siya sa aktibong tungkulin at makatulong. Ngunit isinuot niya ang mga headphone at nagpas siyang isantabi muna ang mga iniisip at bumalik sa trabaho. Humarap siya sa buong koponan at binigyang diin ang kahalagahan ng unang hakbang. Ipinaliwanag niyang ang demonstrasyon ay para patunayan sa mga mamamayan ng Sector A na ligtas gamitin ang war equipment. Tiniyak ni Kyle na magiging matagumpay ito at hinikayat ang lahat na iwasan ang anumang aksidente. Habang hinihigpitan ng mga turnilyo, tinapos niya ang kanyang mga gawain at tinitigan ang robot. Habang abala siya, may biglang lumapit. Pumasok si O'Keefe ng walang column, humihingi ng tawad at tinanong kung siya ba ang asawa ni Gwynam ha. Naiinis na sumigaw si Kyle na ang pangalan niya ay hindi Gwynam kundi Kyle. Itinaas ni O'Keefe ang mga kamay bilang paghingi ng paumanhin at ipinaliwanag na may ihahatid lang siya. Biglang napagtanto ni Kyle na si O'Keefe ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Sector A. Tinanong niya kung ang pagpunta nito ay may kinalaman sa kalagayan ng kanyang asawa. Sinimula ni O'Keefe na maglabas ng isang bagay mula sa damit niya, nilinaw na hindi ito direktang may kinalaman, pero may koneksyon pa rin. Nalito si Kyle nang iabot sa kanya ni O'Keefe ang isang bote. Sinasabing may kailangang asikasuhin siya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naganap ang demonstrasyon ng war equipment para sa Sector A. Humanga at natuwa ang publiko. Napabuntong hininga si Kyle sa ginhawa, ipinagmamalaki ang mga oras na inilaan niya sa paghahanda. Ganap nang gumaling ang kanyang mukha. Marami na siyang pinagdaanan bago ito. Noong unang matanggap ni Kyle ang bote, may pagdududa niyang tinanong kung talagang mapapagaling nito ang kanyang mukha. Tiniyak ni O'Keefe na gagana ito at hinikayat siyang subukan dahil wala naman daw siyang mawawala. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Kyle na subukan. Ang naging resulta, napakapangit ng lasa. Nanginginig, naisip niyang parang umiinom siya ng pinaghalong wormwood at mantikang pinakuluan ng 100 taon. Bigla siyang tumilapon paitaas, at doon niya nakuha ang palayaw na explosive fartum. Pero hindi niya ito ininda.
Matapos ang operasyon, ganap na naibalik ang kanyang mukha at bumalik din ang kanyang paningin. Napangiti muli si Hana na may luha sa mga mata. Wala na sa kanya ang kakaibang palayaw, hindi na iyon mahalaga kahit kaunti. Tinawag siya ng isang tauhan na, Chief, ngunit itinamo niya ito, iginigiit na, explosive fartam, ang itawag sa kanya. Tinanong ng binata kung galit pa rin ba siya sa palayaw, sinasabing kasalanan daw nila iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung balak pa bang bumalik ni Kyle sa pagiging hunter. Nagtaka si Kyle kung bakit pa niya gagawin iyon. Ipinaliwanag ng binata na dahil sa regeneration power ni Kyle na parang kay Wolverine, napakalakas niya at sayang kung manatili lang siya sa maintenance. Nina si Kyle at tinanong kung bakit, sayang, at kung anong posisyon ba ang inaakala ng binata na mapupuntahan niya gamit ang regeneration powers. Hinulaan ng binata na magiging tank siya. Natawa si Kyle at sinabing siya ay ikatlong henerasyon at nag-iisang anak ng pamilyang Kim. Tinanong niya kung bakit siya maghahanap buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapabugbog. Tinukoy ng binata na malaki naman ang sahod at pinaalala kay Kyle na may anak pa siyang binubuhay. Sumagot si Kyle na hindi naman siya nagugutom at binigyang diin ang kahalagahan ng work-life balance. Binanggit din niya na dalawa silang may kita sa pamilya kaya may oras pa rin siyang makapagpahinga. Napabuntong hininga ang binata at sinabing ang sarap siguro ng may ganoong pahinga. Lumapit si Kyle at tinanong kung talagang akala ng binata ay hindi niya alam ang tunay nitong intensyon, na kapag umalis siya sa team at bumalik sa pagiging hunter, ang binata ang magiging team leader. Nahiya ang binata at itinanggi ito, ngunit sa loob-loob niya ay inisip niyang matalas pa rin talaga ang isip ng kanyang boss. Sinabi ni Kyle na tigilan na nila ang usapan at tinanong kung anong regalo ang dapat niyang ibigay sa kanyang tagapagligtas, ang may-ari ng restaurant. Nagbiro ang binata na baka isang kahon ng tisyo ang magandang regalo. Sumagot si Kyle na mukhang ang nagugutom ay ang binata mismo. Dinampot niya ang telepono at nagpasyang mas mabuting tanungin na lang si Hana ng direkta. Pagkasimulang makipag-usap sa kanyang asawa, halatang-halata ang pagkahulog ng loob ni Kyle habang pinapanood ng binata ang nakakahiyang ngunit matamis na tagpo. Sinabi ni Kyle kay Hana na hindi niya alam kung anong regalo ang dapat ibigay sa bida. Matapos ang maikling usapan, sumang-ayon si Kyle sa sinabi ni Hana, pinuri ang talas ng isip nito at sinabing, gaya ng dati, ang galing mo talaga. Makalipas ang ilang araw, handa nang gamitin ang isang bagong-bagong brick oven sa restaurant. Magkasamang ininspeksyon ito ng bida at ni Gion. Pinuri ng bida ang itsura ng oven at napaisip kung naalala ba ni Kyle ng ganoon kay Dahlia ang ayos ng kusina, dahil ngayon ay maaari na silang magdagdag ng tinapay sa menu ng restaurant. Tinanong ni Gion kung bakit wala pa silang oven noon. Ipinaliwanag ng bida na hindi naman talaga kinakailangan ang oven para magpatakbo ng restaurant at inamin na medyo mahirap ipaliwanag ang dahilan. Hindi agad naintindihan ni Gion ang ibig niyang sabihin. Sumingit si Seung-woo at ipinaliwanag na ang mga oven ay nagluluto gamit ang mainit na hangin, na nag-aaksaya ng maraming enerhiya at nagreresulta sa mataas na bayarin sa kuryente. Naisip niya kung dala pa rin ba ng bida ang alaala ng pamumuhay sa masikip na silid. Inamin ng bida na iyon nga ang dahilan kung bakit hindi siya bumili ng oven noon. Nalilito pa rin si Ji-hoon at tinanong kung ano ang espesyal sa oven na ito at kung ginagamit lang ba nila ito dahil regalo ito. Ipinaliwanag ng bida na ang oven na ito ay dinisenyo upang gumamit ng magic stones bilang panggatong, mga batong nakukuha sa pagtalon sa mga halimaw. Masayang sinabi ni Nabi, ang masiglang head chef, na dahil gagamit sila ng magic stones, mas lalo pa silang makakagawa ng masasarap na pagkain. Sumang-ayon ang bida at naalala ang sinabi ni Ji-hyun na may iba pang regalo para kina Nabi at yung Sheik. Sinabi, na parang si Dominic Torrete sa saya, ay masayang nakikipaglaro kay Yana gamit ang bago niyang autonomous lawnmower na pwede ring gawing mabilis na cart. Kasama ng isang taos pusong liham ng paghingi ng tawad mula kay Hana,
Dumating din ang isang espesyal na vinyl shock-absorbing suit para kay Young Shik. Tumalbog talon sa tuwa ang slime at idineklara na pinapatawad na niya si Hana. Habang naglalaro ang tatlo, pinagmamasdan sila ni Sunungunang may ngiti, pinupuri ang magandang panahon at ang masayang mga bata. Iminungkahi niya na isara muna nila ang restaurant sa araw na iyon. Nena si Ji-hoon at tinanong kung parang hobby lang ba ang pagtakbo ng restaurant para sa bida, dahil bukas sara ito kung kailan niya gusto. Naalala ni Ji-hoon kung paano siya halos matabyunan ng trabaho dahil sa pagtulak ng upper management na hikayatin ang mga hunter na kumain sa restaurant, kabilang na ang pagbuo ng isang review app para i-promote ang lugar. Samantala, kalmado lang ang bida at iminungkahi na isara muna nila ang restaurant at magluto ng pizza para sa hapunan ngayong may oven na sila. Sabi niya, napakasarap pakinggan ng bagong lutong pizza, at sa pagkakataong ito ay lalagyan niya ito ng maraming toppings. Habang nagsasalita siya, nanginginig si Ji-hoon sa pananabik at tinanong kung totoo bang gagawa sila ng pizza. Inanyayahan siya ng bida na sumama sa kanila sa hapunan. Patakbo siyang umalis at tinanong kung pwede na ba niyang baliktarin ang karatulang closed. Habang naglalaway, naisip niya, kung gusto ng boss na magsara, sino ba ako para tumutol? Ang pinakamalaking kahinaan ni Ji-hoon ay ang kanyang matinding gana sa pagkain. Samantala, sa nuclear bunker sa ilalim ng punong himpilan ng Cyberdyne, may isang taong nagmamasid sa lahat ng nangyari kay Kyle. Nagkomento siya na may tapang ang taong umutot, at matagal na raw itong ganoon noong naglalaro pa sila noon. Hinaplos ng lalaki ang kanyang mukha at sinabi na ininom ni Kyle ang inumin kahit hindi nito alam kung talagang gagaling siya, hindi man lang nito inisip na baka lason iyon. Lumabas sa screen city at iniulat na matagumpay ang operasyon. Sinabi ng lalaki na inaasahan naman ang tagumpay at tinanong kung babalik ba si Kyle sa field. Sumagot si Taegi na hindi, dahil natatakot si Kyle na baka mamatay siya kung papasok muli sa isang war machine. Dagdag pa niya, sinabi rin ni Kyle na hindi na siya babalik sa pagiging hunter. Sinabi ng lalaki na naiintindihan niya iyon, lalo na't may pamilya na si Kyle. Tinanong niya kung ilang taon na ang anak ni Kyle. Sumagot si T, 2 taong gulang. Tumango ang lalaki bilang pag-unawa at sinabing ayos lang yun. Pagkatapos ay inutusan niya si T na ibaba ang ranggo nang bumalik na si Sunung Woo mula SSS patungong sinalito si T at tinanong kung seryoso ba ang kanyang amo, dahil napakalaki ng pagbabago nito. Kinumpirma ng amo at ipinaliwanag na tiniis ni Sung Woo ang pang-iinsulto ni Hana nang hindi gumamit ng karahasan, at pinagamot pa nito ang asawa ni Hana gaya ng iniulat. Bukod pa rito, sina Beck, O'Keefe, Jian, at maging si T mismo ay nakaranas ng humigit kumulang 10% pagtaas sa kanilang kakayahang panlaban, isang halos hindi kapani-pani walang bilang.